Hala, Diyos ko, Trillanes, ibalik hulungan. Grabe to, ex-marine kumilos na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dinimanda na nga po ni Trillanes na naman, ibig sabihin second time around. Ang lupit mo talaga, Trillanes, pangalawang beses na naman. Nag-ahin ng reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag nyo kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita natin sa atin ni Sir Banat Bay. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang suportahan ng Banateros, mga idol natin. At isa dyan si Banat Bay. Mga katunay, pagpatuloy natin. Sa 18 umanong ex-marine, unang-una, hindi nga sila 18 nun. Gago! Agoy! Trillanes, talagang, ewan ko sa'yo, sino ba abogado mo? Si Claire Castro? Gago! Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang social media personality. Ay, sino yun? Si Banat Bay at TV host na si The Oliver. Ba't sila lang ang TV host? Ako hindi. Social media personality lang ako. Gago! TV host na sina Oliver Cristobal. Uy, yung kapatid ko, good, congratulations. May kaso ka na rin. Master Judea, uy, congratulations. At RJ Piodina. Naku po, paring RJ, meron ka na rin. Madaya dito si Jack eh. Hindi siya umatin dito eh. Ayaw madagdagan eh. Na sila umani nagpapakalat na malisyosong akusasyon ng grupo. Kami nga lang yung nagtanong eh. Hindi, isipin mo ha, if there is a malice, this is how stupid this kind of accusation. Kung may malice, dapat hindi tinatanong. Kasi naalala ko yung mga tanong ko dun eh. Tinanong ko pa nga, ito nga, seryoso, totoo ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na pumitik sila ng mga mga tinidor, kutsara? Tinanong ko pa nga, ano sagot nila? Hindi po yung totoo. Doon pa lang. Sa totoo lang naman, hindi mo naman pwedeng kasuhan ng gano'n dahil nagtatanong ka lang naman. Ito, hindi naman siya direktang inaakusahan. Diba? Pag nagtatanong ka lang, wala, pinitik mo ba yung mga kutsara dun sa, sagutin mo. Sabihin mo, hindi. Ganun lang naman yun eh. Kung hindi totoo. Ang problema dito kay Boss Trill, ang problema sa kanya is, kapag may mga ganyang klaseng problema, pinapalaki niya. Ang pakiramdam niya, aping-api siya. Di ba? Parang bawal na magsalita sa kanya lang kung ano-ano. Bawal na magsalita. Yan ang ugali ni Boss Trill. Pero siya pwede. Di ba? Parang napaka-unfair mo naman, boss. Makikita mo ng walang malis. Inilabas, pwede namin ikat yun. Pero inilabas po yun. Tinanong din natin kung ano ba yung masasabi nila doon sa issue patungkol doon sa delivery daw nila kay Trillanes. Tinanong ba namin, sino ba dito yung nag-deliver? Ano ba ang kaalaman ninyo? Tanong yun. Kung may malis din, sana sinabi namin, nakita ko nga kayo, nag-deliver kayo. Kasama nga ako doon nag-deliver eh. Tama. Mga tanong yun, di ba? Tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay, mga tanong yun na dapat mong sagutin. So kung ikaw idadaan mo sa demanda, ibig sabihin, hindi mo gustong sagutin. Parang, sasagutin ko yan kung sa korte tayo pupunta. Napakasimple lang ng bagay, ginagawa niya pang komplikado, ginagawa pang komplikado ni Trillanes. Dapat hindi mo na ginagawang komplikado. Kung merong binabato sa iyo yung taong bayan o yung mga nagtatanong sa iyo, sagutin mo. Kung talagang hindi ka involved, kung talagang wala kang sagutin mo ng maayos. Hindi yung dadaanin mo agad sa demanda. Di ba? Kasi parang, hirap talaga, parang hirap magsalita na rito kay Boss Trill.
Parang ang hirap magsalita pag sa'yo, no? Pero pag ikaw magsasalita, okay lang. Ha? Kaya nag-deliver kayo. Hindi, nagtatanong, kaya nga namin sila tinatanong para malaman natin kung ano ba yung akusasyon na binibitawan nitong mga ex-marines na to. At sundalo. Di ba? So, asa ng malis doon, Trillanes? Hindi naman siya direktang inaakusahan eh. Di ba? Mag-demanda siya. Kung may taong nagsasabi sa kanya na direkta siyang inaakusahan, ha? Ikaw, nag-ano ka pala ng mga maleta, tumatanggap ka pala ng ano, ha? No, tumatanggap ka daw ng ganyan. Gayon, yun talaga. Pero yung ganyan na magtatanong lang, totoo ba na ganyan? Oh, tanong lang yun. Safe yun. Ito naghahanap lang kasi ng damay si Boss Trin. Para kasi gusto niya palabasin sa taong bayan na parang inaapi ako. Ginagawa ko naman to para sa bayan. Hindi mo ginagawa yan para sa bayan. Ginagawa mo yan para sa sarili mo. At sa kung sino man taong nag-uutos sa'yo. Ganun yan. Hindi mo ginagawa sa taong bayan. Kasi sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon, puro Duterte pa din ang pinoproblema mo. Kaya hindi namin masasabing yung ginagawa mo para sa bayan. Kaya huwag ka magsasalita na para sa bayan yung ginagawa mo. Kasi wala namang ginawa kaperwisyuhan sa amin ng mga Duterte. Baka sa'yo meron. Alam mo, itong cyber libel talagang wini-weaponize na ng gobyerno ito. O baka sabihin ng iba, hindi naman nasa gobyerno si Trillanes. Oo, pero alam naman natin. Alam naman natin. Kahit wala sa gobyerno yan, kita nyo naman na i-spoiled yan. Wala sa gobyerno yan, pero ang gobyerno kalaban ng mga Duterte. So kapag kalaban mo ang Duterte, you're a friend. Ganun yan. Common sense lang. Wala kang sentido common kung hindi mo maiisip yun. Di ba? Alam naman natin ang karakas niya. Alam natin kung anong ginagawa niya ngayon pagdating dito sa pagsuporta sa mga pahayag ng ating gobyerno, di ba? Oh. Sabi nga dito, every time they are subject to different interviews, their narratives evolve. Wow! Bago! If that is your claim, Trillanes, I will answer you that. If that is your claim, therefore, dapat payagan mo. O dapat matuwa ka at ini-interview sila. Hindi pala payagan dahil wala ka namang authority over them. Dapat matuwa ka. If you are saying that in every interview, nagkakaroon ng pag-iba-iba o discrepancy. Halimbawa, di ba in-interview natin si Attorney Paulo, yung poging-poging anak ni Panelo. O, tinanong natin siya. Ano sabi niya? Tuwan-tuwa nga sila, lumabas si Madriaga. At gusto nilang magsalita pa. Bakit? Makikita mo kasi ang taong nagsisinungaling sa bibig. Mahuhuli mo sa bibig yan. Kaya if you think na nagsisinungaling yung tao na yun, pagsalitain mo lang ng pagsalitain. Hayaan mo magsalita dahil magkakaroon talaga ng inconsistency dyan. Kung nagsisinungaling. Sabi nga less talk, less mistakes. Di ba? Bakit nga? Kasi pag nagsasalita ka, minsan nadadagdag bawas yan Kung hindi totoo. Oo, mahuhuli yung talagang sisinungaling. Pero kung totoo, yari ka talaga. Dito, sinasabi mo, every time they are subjected to different interviews, their narrative evolve. Ibig sabihin, nagbabago-bago. Sabi mo according sa'yo to. Nagbabago-bago. Oh, they are now claiming their delivery money to my house in bags or in maleta, which even contradicts their initial joint affidavits and statement. Dito pala makikita mo kung paano sila naghabi-habi ng mga kwento, sabi ni Trillanes. Bakit binabalaan mo sila na magsalita? Kung talagang ikaw ay naniniwalang pabago-bago ang kanilang kwento, di sabihin lang nila, malalaman ngayon ng tao, tanginan to, pabago-bago kwento. Tsaka patunayan niya sa sarili niya kung talagang hindi totoo yung sinasabi ng mga yon. Diba? Patunayan niya talaga. Parang sinasabi nung si BP Sara, kailangan maglabas ng ebidensya. Siya na inaakusahan, siya pa yung maglalabas ng ebidensya. Parang ito, si Trillanes, inaakusahan ka ngayon. Di maglabas ka ng ebidensya na magpapatunay na talagang wala ka kinalaman. Pakita mo, labanan mo. Di ba? Di ba? Ang daling hulihin ng taong nagsisinungaling.
Paano? Pakwento mo lahat. Pakwento mo lahat yung detalye. Tingnan mo, huling-huli mo yan kung nagsisinungaling. Parang ikaw. Gago! Makinig ka, Trillanes. Parang ikaw. Ako, okay lang ako magsalita ka na magsalita. Di kita kakasuhan. Magsalita ka lang na magsalita. Parang galit sa kapwa niya kasi. Ha? Dahil alam ko, pag nagsinungaling ka, madadapa ka. Babaluktot ka. Sa katunayan, ipe-play ko pa yung interview mo. Kukomentuhan ko pa ang interview mo. Hindi ko ito pagtatakpan o ang tawag dito, yung hindi ko ito itatago. Ito ilalantad ko pa ang interview mo para malaman natin kung ikaw nagsasabi ng totoo. Di ba? Hindi ako takot na marinig ang panig mo. You can talk all you want. If you want, interviewin pa kita eh. Ayun, gawin mo nga. Interviewin mo nga. Ano kaya na maganda na magkaharap si Banat Bay tsaka si Trillanes? Panoorin ko talaga yun. Sasalitain kita. I will give you space to talk. Tell everything. Do you want? Oh, this is a standing invitation to you, Trillanes. Let me interview you. Pumayag ka na, Trillanes. Pagkakataon mo nga. Ang sabi nga ni Banat Bay, pagbibigyan ka niya, baka hindi siya magsasalita. Nagsalita ka lang na magsalita. Makikita mo, kahit ako may laman ng bunganga ko, salita ko ng salita. Harap-harapan. Hindi kita babarahin, pakikinggan lang kita. Tatanungin lang kita. Pag may tutol ako sa iyong sasabihin, tatanungin lang kita. Walang problema. Hindi kita babarahin. Hindi kita babastusin. I will treat you as a gentleman even if you don't deserve it. Gago! Ayun na, pumayag ka na, Trillanes, oh. Di ba? Panahon mo na para magkaharap kayo ni Banat Bay. Sagutin kung ano yung mga tanong ni Banat Bay sa'yo na dapat mo sagutin. Baka yan na yung pagkakataon para linisin mo yung pangalan mo at baka paniwalaan ka na ng tao. Bakit? Mas gusto kitang magsalita eh. Dahil alam ko, pag nagsinungaling ka, lalagpak ka. Magkakamali ka. Magkakatagilid-tagilid ang iyong kwento. Eto, ipi-play na natin yung interview mo para makita natin ha. Tingnan mo, dito pa lang, balubaluktot ka na eh. May kumaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview, maka-expect sila ng kaso laban sa Manila. Yun po. Bawat interview daw, magkakaso siya. Ako nagtatanong lang, tinatanong kita ngayon, Trillanes, makinig ka. Nananakot ka ba? Tinatakot mo ba sila? Parang no? Parang pagdating kay Boss Trill, martial law sa kanya. Bawal niyong banggitin ang pangalan ko, bawal kayo magsalita laban sa akin. Di ba? Parang ako, ngayon, ang spoiled ng panahon. Hindi nyo dapat binabasag ang trip ko. Tigil mo ba silang magsalita tungkol sa korupsyon sa ating bayan? Remember, baka ito lang para sa kaalaman mo, hindi naman ikaw lang ang pinupuntiryan nila. Lahat. Whether ito'y kaalyado ng mga Duterte, whether ito'y kaalyado ni Marcos, o kahit sino pa man, magsasalita sila. Dahil sila mismo yung naka-witness. Sila mismo yung part ng crime. Remember this, they're not denying it. They are part of so-called corruption. Kaya nga magandang pakinggan eh. Alam mo yun, ito yung halimbawa ni Mike Defensor. Ano yung halimbawa ni Mike Defensor? Halimbawa lamang po ito, halimbawa lang ito. Ito yung binigay niyang halimbawa sa isang interview niya. Sabi niya, parang ganito yan eh. Si Saldico may pinatay. Ngayon, yung gobyerno tinuturo, si Saldico yung pumatay niyan. Tapos, etong mga ex-security niya, naka-witness dun sa pagpatay. At sinabi nila, opo, nakita po namin, pinatay ni ganito, si ganito, si ganito, si ganito yan. So, ibig sabihin, inalaw nila yun. Ibig sabihin, part sila ng crime na yun. At wala silang dinideny dyan.
Sila mismo nagdala ng mga mali-maleta. Now, you're telling us na patigilin itong mga sundalo na ito dahil lang isa ka sa mga tinamaan? Ba't naman sila titigil? Sila nga yung mga testigo eh. Di ba? Bakit? Parang pag sinabi mo, tumigil sila, tapos na-involve ka, parang gano'n, kailangan tumigil. Hindi dapat ako banggitin, kasi bilang kita ko niyan, kaya dapat tumigil na sila. Kundi kakasuhan ko sila, papakulong ko sila. Hindi dapat gano'n. Patunayan mo sa sarili mong hindi totoo yung sinasabi nila kasi magdemanda ka. Di ba? Kasi reklamo mo sila ng cyber libel, o kakahit na ano ba yun, libel ba yun, ganyan-ganyan. Patunayan mo. Kasi once na ikaw kakasuhan mo sila, pilit mo silang gustong patahimikin. Siyempre pag kinasuhan mo ang mga tao, tatahimik yan kahit ayaw nilang tumahimik. Yeah? Pero mas maganda, ikaw mismo ang magtanggol sa sarili mo. Sabihin mo yung side mo. Ipaliwanag mo na hindi tama yung sinasabi ng mga yun. Ulitin ko, kapag kinasuhan mo yung mga yan, parang inamin mo na sa sarili mong may kasalanan ka. May gusto kang hindi sabihin nila. Kaya kung gusto silang patahimikin, ganun lang yun. Pero remember, this is a fight against corruption. Laban ito sa corruption, ha? Oh. Wala po itong pinipiling mga tao. Mga nasa minority ng Senado, mga dating in-endorse ni BP Sara Duterte, ay naandoon sa kanilang affidavit. Di umano, dahil nakwento pa lang sa akin, di ko po na naman nababasa yung affidavit nila. Bakit mo pinipigilan? Tama, mali. Dahil tinamaan ka? Bakit mo ngayon tila tinatakot? Tinatakot mo ba? Ako'y nagtatanong lang. Na wag na silang Yung mga Duterte nga, kung magsalita siya ng hindi maganda, kung ano binibintang sa Duterte, tuwan-tuwa siya. Tapos siya, nasangkot yung pangalan niya sa gano'n, nabanggit yung pangalan niya, siya, maiyak-iyak na. salita uli. Eh may alam nga sila sa korupsyon. Bakit ganun? Natatakot ka ba? Na mas may babulgar pa sila? Na maaring tamaan ka? Sabi natin, parang O tamaan ng mga kakilala mo? O kaalyado mo? If you are really anti-corruption advocate, kaya mo silang magsalita. Hindi ka matatakot. Gisain sila ng Senado. Gisain sila ng Korte. Hayaan mo silang magsalita. Kasi kung talagang malinis ang konsensya mo, kahit anong sabihin nila, malinis ang konsensya mo. Gaya ng ginagawa nyo kay BP Sara. Malinis ang konsensya ni BP Sara kaya hindi siya natatakot sa mga binibintang niya, yung mga pinagsasasabi nyo. Ganun ka din dapat. Kung talagang alam mo sa sarili mong wala kang ginagawang kasalanan at hindi ka kasabwat sa mga kung ano-ano mang yon, hindi ka dapat matakot sa kanila kahit anong sabihin nila. Dahil alam mo sa sarili mo nagsisinungaling sila. Kung wala ka talagang ginagawang masama. Eh, ang problema, gusto mong patigilin. Eh, si BP Sara nga, ayaw kayong patigilin eh. Di ba? Yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, kumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minensyon nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito per camera pic. Sa akin talagang it's a lie. And they know that. Ngayon ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalukan din. Naalukan ng pera para lumabas. So, Ito iaano natin, titingnan Sino yung nagalok sa kanila? Sino, Duterte na naman. natin kung nagsasabi ng katotohanan tong Trillanes na ito. Meron daw silang dating mga kasamahan na naalukan para sumama sa kanila. Okay. within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit ka magsabi ng totoo. Saan po yan? Hanggang ko yung mga sinasabi nyo na alukan din na mga kasama nila. At least 5 yung no mga Minsan ako, di na ako naniniwala sa sinasabi nito. dati nilang mga kasamahan. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap.
So, yun ang ano rin. Sir, nasa active pa ko ba yung women na ito, sir? Maripilati ka. Sigurado ba naman na legit yun? Nasa active, merong mga retired eh. Sir, tatayo po sila this people. We'll see. I will not preempt the moves. Pero We'll see daw, hindi pa kasi buo ang kwento. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.